Ano ang dapat gawin kapag hinaharas ka? Hinaharas kang singilin ng kumpanyang nautangan mo. Nako, ang term niya, attorney, hinaharas ha? Hinaharas daw. Hinaharas ng kumpanyang nautangan. So, we would operate on the premise na malamang may kontrata ito, Attorney M. At pag kumpanya siguro kung ano ba to, cooperative ba ito or lending corporation. So, paano hinaharas yung tipong ipopost ka na sa Facebook? Siguro linawin, no? Kung ano bang klaseng paghaharas. Tinatawagan ka ba? Tinithreaten ba yung buhay mo? Sinusundan ka ba? Kinakatok ka sa bahay? Mga ganong panghaharas, diba? Oo, kasi kung halimbawa, attorney, halimbawa nga ikaw ay may pagkakautang, kapag ka sinabing hinaharas, halimbawa nga, attorney, nag-post sa social media, ayan. Naku, hindi po pwedeng basta-basta dahil lamang may utang isang tao sa'yo, pwedeng mag-post at sabihin na etong si X ay napakalaki ng utang. Naku, estapador yan, hindi nagbabayad. Naku, hindi po pwede yun, ha? Kasi kahit naman ikaw ay may pagkakautang, hindi naman nagbibigay ng license doon sa pinagkautangan mo na mag-post sa social media, siraan ka, or kung ano-anong sabihin against you. So, mayroon namang mga legal na pamamaraan, attorney. So, halimbawa ba, attorney, magpadala sigurong demand letter? Oo. No? Kasi syempre pag tinawag mong estapador yung isang tao sa online social media, magiging pwede yung maging grounds for libel, 'di ba? Cyber libel. Based on balikan natin yung katanungan, ano nga bang pwede niyang gawin? Well, kung talagang sa tingin niya merong nalabag na karapatan bilang bilang tao siya na hinaharas na talaga siya, pwede naman siyang pumunta sa barangay, isuplong niya, kumuha siya ng protection order, 'di ba? Yun yung pwede niyang unang gawin. O magpa-blatter kaya siya kung 'di ba, kung talagang hinahabol na siya o yung sinusundan na ba siya, baka may banta na sa buhay niya, yung tipong feeling niya talaga nahaharas na siya. Pwede yun yung mga remedies available. Or baka mamaya, Attorney J, baka tinithreaten na siya, bawal din naman yun. So, meron naman kung may makapapakita siya talaga na messages talaga na tinatakot siya. Pwede rin yun magamit niya as evidence na talagang, naku, hindi pwede talaga na kung may gano'n ng level na ng pananakot at paghaharas nga. Oo, hindi naman porket nagkautang siya pwede ng excuse na maharas. Meron pa rin naman siyang relief na pwedeng makuha para proteksyonan yung kanyang sarili mga karapatan. Ako naman, attorney, in line with that, gusto ko lang paalalahanan yung ating mga kasambahay. Yung lagi ko sinasabi, attorney, mahirap din talagang magpautang. Ayun na. Oo, di ba? Para sa akin, ako magpapautang ka, para sa akin, yung medyo kaya mo talagang ibitawan yung pera na yan. Kasi ang hirap talagang maningil. Kasi hindi pwedeng basta-basta, yun nga kagaya ng sinasabi natin, hindi pwedeng dahil ng utang isang tao, sisingilin mo, susundan mo sa bahay or ipopost mo, baka magkaroon pa ng cause of action ika nga yung tao laban sa'yo. So, medyo dapat talaga talagang restrain, kumbaga. At yun na, attorney, laging may kasulatan for both parties. Protection nyo yan pareho kung may kontrata talaga kayo. Yes, sa batas nga, di ba, pag 500 and above, dapat talaga nakasulat in writing. Kasi otherwise, mahirap habulin.